So ayun mga Lodi, magandang araw sa inyong lahat. So today is Wednesday at tayo ay magpapakain ng manok as daily routine natin dito sa ating munting backyard. So ang oras ngayon mga Lodi is ayan, magsi 6 AM na. So dito sa akin nagpapakain ako ng manok is between 6 to 6:30 at sa hapon naman is mga 4:30. So kung mapapansin nyo mga Lodi, no, mga 10 hours yung pagitan kasi yun yung kaya kong magpakain kasi may pasok tayo sa trabaho, ano mga Lodi. Mahalaga naman mga Lodi doon sa routine natin ng papakain is hindi nagbago-bago kasi pag nagbago-bago yun sigurado may stress yung manok natin. So ito yung patuka natin mga lods, no? Ito yung grain sa pinakababa, tapos ito naman yung ready mix na maintenance feeds, tapos tatlo is yung pellet yan na pang 4 plus kasi meron tayong dalawang baby stags. Saka ito naman mga Lodi yung grains na nilinisan natin kahapon. So yan yung papakain natin. Nilinisan natin yan, hindi natin binabad. So yan yung way ko ng pagpapatuka, no? So grains, 50% niya na grains, tapos haluan ko nito na ready mix. Ready mix yan mga Lods. 50% din yan. So ayan mga Lods, no? So makikita nyo dyan, nililinis ko yung pakainan nila. So importante yan mga Lods na lagi natin gagawin para maiwasan ng mga alaga natin na makatuka ng marurumi. Kasi pag nakatuka sila ng marurumi, yan yung pagsisimula ng parasites. So baka mamayat sila lalo. Tapos ayan naman mga Lods, no, yung mosquito net nilalagay ko sa gabi para maiwasang maisturbo yung pagpapahinga ng ating mga alaga. Kasi pag kulang yung tulog nila, dyan sila na-stress at nakakakuha rin sila ng sakit. So yung ginawa kong mitigation dito Lord sa aking backyard is naglagay ako ng mosquito net sa gabi. So ngayon mga Lods, na unahin muna natin yung pagpapakain doon sa 4 months old natin. So yan mga Lods, ito hugasan lang natin to. Hugasan lang natin ulit. So gumawa ako ng DIY na lagayan ng patukaan ng mga Lods. Nilagyan ko lang ng mga butas-butas dyan. Tapos dito. So dito ko nilalagay. Then ang ginagawa ko ganito lang. DIY yan mga Lods. Then pag wala ng tubig mga Lodi, lalagay na natin yung ready mix na maintenance na. Din ako ng takalan. So ang isang puno dyan, good for 10 heads. So nakapasin hindi yan mga Lods puno. Kasi 8 heads lang yung papakainin natin. Same lang ang takalan dito. Ginamit ko. So haluin lang natin. So ayan mga Lods, no? Pwede na ito, pakain na tayo. Huwag natin patagalin kasi baka madurog ng pellet. So ayan mga Lods, nagsibabaan na sila, no? Hayaan natin silang bumaba para na-exercise sila sa umaga, no? So yan mga Lods, no, 2 kutsara lang kada isang manok. So depende sa laki yun. 35 to 40 grams na yan mga Lods. So yun din yung lagi kong ginagamit na kutsara.
Then kayo na bahala kung gusto niyo maglagay ng additives like yung dextrose powder or yung red cell kasi may schedule din ako. Yan. Pero kanya-kanya tayong diskarte mga lods. Yung mga lods, tapos na tayo magpakain. So ngayon naman, gagawa naman tayo ng patuka para mamayang hapon. So ito, tulad nun, yung grains, hindi yan puno kasi good for 8 heads lang yung papakainin natin. Lalagay lang natin dyan, dinuhugasan ng namin. Tanggalin lang natin mga lods yung mga lumulutang-lutang. Yung parang ipa. So wala namang mga laman to. So yun, importante yung tatanggal natin. Kaya siya mga lods sinuhugasan ko. So diskarte ko kasi hindi ko siya binababad para medyo matigas pa yung mga grains. Kasi ako, sa akin lang ito mga lods mas gusto ko na medyo matigas pa para nakikita kong magaling sila tumunaw. Siyempre kapag magaling mga lods tumunaw yung alaga natin, ibig sabihin healthy yan. So isa. So after 15 minutes mga lods, no, natapos tayo mga 6:15. So magbibigay tayo ngayon ng ito yung validator date ko ng mga lods ng pag bacterial flushing, no. So dati hindi kasama to sa bacterial flushing, ang ginagamit ko lang is Primoxil. So mamaya malalaman niyo kung bakit nagpa-flushing ako gamit itong powder na to. So ayan mga lods, nakapag-dissolve na tayo ng Sulfur QR. So ayun, bibigay na natin kasi lagpas na ng 15 minutes after sila mapakain. So nilinis na natin yung patukaan nila. Then lalagyan natin to mga lods. Unahin muna natin dito. Yan. So ayun mga lodi, no, nakapagbigay na tayo ng Sulfur QR. Kagaya ng sinabi ko, date ko na ngayon. Kasi 3 days ko binibigay yung, sa loob ng 28 days, 3 days ko binibigay yung flashing na yun. Kasi dati mga lods, hindi talaga ako nagbibigay ng flashing na yun. Bali, ang pinagpa-flash ko talaga is yung Primoxil, no? 3 days din yun. Tablet pa nga gamit ko dati sa mga 6 months old pataas. So bakit ako karoon na itong pang-flashing na to? Kasi kung mapapanood yung previous vlog ko, dito sa backyard ko mga lods, tinatamaan po ng avian malaria. So nagtanong-tanong tayo sa mga vet. So ito nga yung na-recommend nila. So ngayon is mga 6:30 na. So mamayang mga 10, kung may tira pa yan, pinapatanggal ko na, pinapapalitan ko na ng plain water. Kasi wala na namang potency. So bawas na yung potency niyan. So yan mga lods, na papasok na tayo sa ating trabaho. So mga 10 minutes lang naman yun, papuntang trabaho. So samahan niyo ulit ako mamayang hapon na naman. So sanay lahat ng mga bumabiyahe gabayan tayo at magligtas. So ayan mga lods, no, kararating ko lang galing sa trabaho. So it's 4:20 na. Kararating natin. So ayun, motor-park ko lang sa labas. Ngayon papakita natin kung ano yung activity natin sa hapon.
So dito mga lods, no, iniisa-isa kong hawakan yung mga butchi na mga alaga natin para ma-check kung nagtunaw sila ng maayos bago pakainin. So ayun mga lods, tapos na tayo mag-check, no? So far naman okay naman. Wala lang naman yung kanilang mga butchi, no? It's a good sign na nagtunaw sila ng maayos. So yung pagpapakain mga lodi, same procedure lang naman yung kaninang umaga. Ganun lang din yun. Hindi na tayo mga lods magbibigay ng Solpar QR, sa umaga ko lang binibigay yun. So mga lods, doon pala sa kombinasyon ng halo ko ng patoka is sa akin na lang yun. So lahat ng tayo may kanya-kanyang diskarte ng mga lods. Yun yung aking pamamaraan. So ayun, nire-respeto ko rin yung kombinasyon ng ibang magmanok ano mga lodi. So ayun mga lods, kung nagustuhan niyo yung video na to, sana paki-like and subscribe naman mga lods. So hanggang sa susunod na content mga lods, maraming salamat po.